Lumaki sa mahirap na pamilya si Jonas. 4 silang magkakapatid at siyang panganay. Maaga silang naulila sa ama kaya nag-asawa ng ibang ina nila. Sa murang edad ni Jonas ay marunong na siyang humanap ng diskarte para lang may makakain ang mga kapatid niya. Dahil pag hindi nagtrabaho si Jonas at ang mga kapatid niya ay hindi sila pinapakain ng stepfather nila. Kaya todo kayod siya para sa mga kapatid niya. Hindi nakatapos ng elementary si Jonas dahil madalas siyang napapaaway sa school. Lalo na pag ang kapatid na niyang inaapi ay wala siyang pinapalagpas. Bata pa lang ay binansagan na siyang basagulero dahil sa madalas siyang mapasali sa rambulan. Lalo na't ang mga pinsan niyang kasama niya. Kaya pag uwi niya ay bulyaw na naman ang aabutan niya sa kanyang ina. Kahit ganoon ay mahal pa rin niya ang kanyang ina. Dahil hindi naman siya mabubuhay sa mundong to kung di dahil sa kanya. Ma, nag-away na naman ba kayo ni Uncle? Ayon kasi kina Mang Leo, lasing na naman. Baka pag uwi nun mamaya, gugulpin na naman kayo nun. Nag-aalalang sabi ni Jonas sa ina. Anak, wag na lang kayong makialam kung mag-away man kami. Ayaw kong madamay pa kayo ng mga kapatid mo. Kaya kung pwede sana, kung mag-away man kami itago mo na lang mga kapatid mo. Ha? Pakiusap ni Lori sa anak niya. Hanggang kailan po ba kayo magiging ganyan? Ni minsan ay hindi ka pinagbuhatan ni Papa ng kamay nang nabubuhay pa siya. Pero si Uncle, walang pag-aalinlangan kanyang sinasaktan. Nasasaktan din kami sa tuwing makikita ka namin na sinasaktan ng asawa mo ngayon. Umiiyak na sabi ni Jonas sa ina niya. Hayaan mo anak, darating din ang araw na magbabago ang uncle niyo. At hindi na kayo mahihirapan pang muli. Umiiling-iling si Jonas sa ina niya. Hindi ma, di na yun magbabago pa. At paglaki ko, pag binubugbog pa rin kayo ni Uncle, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya lahat ng ginawa niya sa'yo. Umiiyak na tinatanaw na lang ni Lori ang anak na naglalakad palayo. Wala siyang magawa para dito dahil kahit siya ay takot sa asawa niya. Nang tumungtong sa edad na 14 ay nagpa siya si Jonas na lumuwas ng Maynila kasamang kaibigan niya. Ay umalis siya sa bayan nila na hindi nagpapaalam sa ina niya at sa mga kapatid niya. Gusto niyang makahanap ng trabaho sa Maynila para may maibigay siya sa ina niya at sa mga pangangailangan ng mga kapatid niya. Nang malaman ni Lori na umalis ang anak niya ay halos hindi siya makahinga. Nag-aalala siya kung anong kinakain ngayon ng anak nito. At kung sino ang mag-aalaga dito kung magkasakit ito. Halo-halo nang nararamdaman niya. Kaya hindi nagtagal ay nagkasakit siya dahil sa pag-iisip sa panganay niya. Lulan sa isang barko'y tahimik na pinagmamasdan ni Jonas ang malawak na karagatan na kanilang dinadaanan. At iniisip kung ano kayang magiging buhay niya sa lugar na pinapangarap ng karamihan na puntahan. Mabilis lang na lumipas ang araw. Dumating na sila sa Maynila. Dahil walang kakilala na kamag-anak sa Maynila ay hindi naging madali para kay Jonas na makahanap ng mapagtatrabahuhan, lalo pat wala siyang natapos. Tulad ng karamihan na dumayo sa Maynila ay nagpalaboy-laboy din sa Jonas, kung saan-saan na siya sumusuot-suot para lang makahanap ng pagkain niya. Naranasan rin niya na mamulot ng pagkain sa basurahan para maitawid lang niya ang gutom bawat araw. Hanggang sa tumuntong nasa 16 si Jonas. 2 taon na siya sa Maynila. 2 taon na rin na nagpapalaboy-laboy lang siya hanggang sa nakilala niya si Troy. Tulad niya ay laking probinsyano din ito. Dahil magaling makisama si Jonas ay mabilis na naging close ang dalawa. Tinulungan siya ni Troy. Dinala siya nito sa tinitirhang tiyahin. Mabuti na lang at mabait ang tiyahin nito at hinayaan siyang doon na lamang tumira. Ano bro, sasama ka ba sa akin bukas? Marunong ka bang magbuhat ng mabibigat? Tanong ni Troy kay Jonas. Oo naman, yan ang kinalakihan ko sa probinsya namin. Bakit? Ano bang trabaho mo? Balik niya kay Troy. Nasa Emperador ako nagtatrabaho bro. May mga papel ka ba dyan? Birth certificate? Wala ko niyan bro. Putol ni Jonas sa sinabi ni Troy. Okay lang. Paggawa ka na lang. May pera naman ako dito. Papahiramin muna kita para makapagtrabaho ka. Para may kita ka rin. Kesa palagi ka nilang palaboy-laboy dyan. Tara,
Sama ka sa akin. Mabilis na tumayo si Jonas. Kung saan siya dadalhin ni Troy ay hindi na lang siya nagtanong. Sa isang printing machine siya dinala ni Troy kung saan marami din ang mga pumapasok. Kita mo yung mga tao na yan? Turo ni Troy sa mga tao na pumasok sa loob. Katulad mo, wala din silang mga papers. Alam kong gets mo ng ibig kong sabihin. Wala ka ng ibang choice kundi ito na lang. Alam ko namang illegal to pero kailangan mo to para makapasok ka bukas. Huwag ka mag-alala, ngayon lang to. Mahabang sabi ni Troy kay Jonas. Sigurado ka bang safe tayo nito? Hindi ba tayo mabubuking na gawa-gawa lang ang lahat ng to? Alanganin na tanong ni Jonas. Magtiwala ka lang sa akin, okay? Nanahimik na lang si Jonas pero lihim siyang kinakabahan. Kinabukasan ay maaga silang umalis. Si Troy na mismo ang nagdala sa mga papel ni Jonas para siguradong makapasok ito. Naaawa na kasi siya rito kaya tutulungan niya ito. Alam niyang pandaraya ang gagawin niya. Pero ito lang ang tanging paraan para matanggap sa trabaho ang kaibigan niya. Paglabas ni Troy galing sa opisina ng manager nila ay malaki ang ngiti nito na nakatingin kay Jonas na nasa labas naman at naghihintay sa kanya. Dahil sa rekomendado ni Troy ay mabilis na natanggap si Jonas. Mag-uumpisa ka na bukas, bungad niya sa kaibigan. Malaki ang ngiti ni Jonas sa kaibigan niya dahil sa wakas ay makakapagpadala na siya ng pera sa ina niya. Maraming salamat bro, hulog ka talaga ng langit para sa akin. Natatawa namang tinapik ni Troy si Jonas sa balikat niya. Okay lang yan, naranasan ko rin yan dati kaya huwag ka na mag-alala. Nakangiting sabi ni Troy. Dahil day off ni Troy, ay sabay na umuwi ang dalawa. Nasa highway pa lang sila ay may naghihintay na sa kanila. The heck, ba't ngayon pa? Bulong ni Troy na rinig naman ni Jonas. Bakit bro, may problema ba? Takang tanong ni Jonas kay Troy. Yang mga lalaki na naghihintay sa gilid, mga kalaban ko sila. Pasensya ka na, madadamay ka pa yata. Nag-aalalang sabi ni Troy kay Jonas. Nakatingin lang si Jonas sa 6 na mga lalaki na kaabang sa kanila. Hindi pa man sila tuluyang nakakarating sa kinaroroonan ng mga lalaki, ay tumayo na mga ito at sinalubong sila. Pag sinabi kong takbo, tumakbo ka na. Ako nang bahala sa kanila. Seryosong sabi ni Troy, pero ngumisi lang si Jonas sa kaibigan niya. Ba't naman ako tatakbo kung lalaban ka naman pala? Mabuti na yung may kasama ka. Malay mo makakatulong ako sa'yo. Nakangising sabi ni Jonas. Patawad ma pero mukhang babaliin ko ngayon ang pangako ko sa'yo. Bulong ni Jonas sa isip niya. Nang makarating sa kinaroroonan nila, ay walang ano-ano na nagsuntukan silang dalawa. Laban sa 6. Ayaw pa sanang sumuntok ni Jonas pero nang makitang pinagtutulungan na si Troy, ay inisang suntok niya lang nasa harap niya. Agad na bumulagta sa semento ang isa, habang ang isa'y umarangkada na para sana saksakin siya. Pero maling galaw ng kalaban ang tiningnan niya. Dahil sanay sa bugbugan at rambulan si Jonas, ay madali niyang naagaw ang kutsilyo na hawak ng kalaban niya. Imbis na saksakin niya ang kalaban ay hindi ginawa ni Jonas. Mas pinili niyang patulugin lang ito bago niya dinaluhan si Troy. Nang makita ng kalaban nila na may hawak ng kutsilyo si Jonas ay mabilis na tumakbo ang mga ito dahil akala nila'y patay na ang kasama nila. Okay ka lang? Mabilis na tanong ni Jonas kay Troy. Umiiling lang si Troy. Hindi natamaan kasi ako. Pero salamat ha, hindi ko alam na marunong ka pala sa pakikipaglaban. San mo ba natutunan ng ganun kabilis mong kilos? At isang suntok mo lang ay bumulagta ka agad yung dalawa. Napabuntong hininga si Jonas bago sumagot kay Troy. Bata pa lang ako, tinuruan na ako ng papa ko kung paano lumaban. Kaya nung nandun ako sa probinsya namin ay madalas akong napapaaway. Lalo na pag ang mga kapatid ko ang inaapi. Nakayukong sabi ni Jonas. Tinapik ni Troy si Jonas sa balikat dahil ramdam niya ang pangungulila nito sa mga kapatid niya. Tuluyan ang nakapagtrabaho si Jonas sa emperador kasama si Troy hanggang sa naging buwan at naging taon. Nakakapagpadala naman si Jonas sa ina niya sa tuwing sumasahod siya at ang maiiwan sa kanya ay ang pambayad sa inuupahan niya at sa pagkain niya. Umalis na kasi siya sa bahay ng tiyahin ni Troy
at nangupahan na lang siya. Lumipas pa ang mga buwan. Maayos naman ang trabaho ni Jonas sa emperador. Marami na rin siyang kaklose doon. Kahit ang sekretary nila ay kaklose na rin niya. Hindi man biniyayaan ng kayamanan, biniyayaan naman ng kwapong mukha si Jonas. Kaya ang mga kasama niyang mga trabahante din sa emperador ay naiinggit sa kanya. Para mapaalis si Jonas sa trabaho niya, ay pinagbintangan siya ng kasama niya na sekreto daw siyang nagbibenta ng emperador para may ekstrang kita. Kahit hindi naman niya ginawa ay tinablan pa rin siya dahil hindi lang isa ang tumistigo, kundi halos lahat ng kasama niya sa pagde-deliver ay tumistigo against kay Jonas. Kaya natanggal siya kaagad sa trabaho niya. Nangihinayang man ay hinayaan na lang ni Jonas. Naghanap siya ulit ng trabaho pero wala nang tumatanggap sa kanya. Kaya napilitan siyang kumapit sa patalim. Si Murad ang unang tumulong sa kanya para makapasok sa grupo nila. Si Murad ay isang Muslim, kung saan ang trabaho ay nagdi-deliver ng ipinagbabawal na gamot. Malugod naman na tinanggap si Jonas ng kagrupo ni Murad. Lalo pat kilala si Jonas ng isa sa mga kasama nito. Natuto na rin si Jonas sa gawain nila Murad. Kahit ang gumamit ng illegal na drugs, ay gumamit na rin siya. Kaya unti-unting nagiging addict na rin si Jonas. Kabila ng pagiging addict niya, ay hindi niya nakalimutan ng ina at mga kapatid niya. Tumutulong pa rin siya kahit na nalulung na siya sa bisyo. Tol, may malaki tayong prospect sa Cebu. Kailangan na natin bumiyahe bukas. Sabi ng kasamahan niyang si Roy. Hindi ba tayo dehado dyan? Saan daw ba galing yan at magkano ang komisyon na makukuha natin dyan? Ang sabi, 5 million ang dala ng taong yan. 6:00 ng gabi ang baba nila sa eroplano bukas. Kaya kailangan maaga pa'y nandun na tayo. Hindi na tayo magpapabukas. Aalis na tayo ngayon. Basta, siguradong malaki makukuha natin dito. Huwag kang mag-alala. Malaki-laki ang peperahin natin ito. Tumangulang si Jonas sa kasama niya. Mabilis na kumilos sina Jonas para bumiyahe. Hindi na sila nagpabukas para makapagpahinga pa sila pagdating sa Cebu. Marami sina Jonas pero 4 lang silang pinayagan na pumunta ng Cebu. Kailangang maging maingat sila dahil hindi basta-basta ang pupuntaryahin nila. Isa itong Chinese at pag nagkataon ay mabubulilyaso pa sila. Sa kamamadaling ni Jonas ay hindi niya napansin ang babaeng papunta rin sa kanya. Kaya nagkabungguan ang dalawa. Halos mapaiyak si Bea sa sakit ng malakas siyang sumalampak sa semento. Agad na taranta si Jonas nang makitang nakasalampak sa semento ang nakabungguan niya. Kaya mabilis niya itong tinulungan ng makatayo. Okay ka lang, miss? Sorry, hindi kita nakita. Nag-aalalang tanong ni Jonas. Bulag ka ba? Ha? Sinadya mo lang talaga ako nabungguin eh. Naiinis na sabi ni Bella. Napaismid naman si Jonas sa sinabi ni Bella. Sa tingin mo ba hihingi ako ng tawad kung sinadya kong bungguin ka? Pambihira. Humingi na nga ng sorry yung tao, sinusungitan pa. Reklamo ni Jonas, nadinig naman ni Bella. Anong sinasabi mo? Kung ayaw mo magpatulong, edi wag. Sinasayang mo lang oras ko. Bahala ka nga dyan mag-isa. Mabilis na umalis si Jonas sa kinaroroonan ni Bella. Naiiling na iniisip niya ang mukha nito. Maganda sana kaso masungit. Bulong ni Jonas sa isip niya. Napangiti pa siya dahil unang pagkakataon na pumuri siya sa isang babae. Nang makarating sa airport ay kaagad na hinanap ni Jonas sa mga kasama niya. Oh, kala namin di ka na darating. Kanina pa kami rito. Reklamo ni Roy kay Jonas. Pasensya na. Nagkaabarya lang ng konti. Paliwanag niya. Sige na, pumasok na tayo. Samantala, si Bella ay iniinda pa rin ang sakit ng patan niya. Kahit nakaupo na siya sa upuan niya, ay hindi pa rin niya maiwasan na mainis sa lalaking nakabunggu sa kanya at iniwan lang siya na hindi tinutulungan. Pero in fairness, gwapo niya ha. Baduy siyang manamit pero lumalabas ang kagwapuhan niya. Bulong ni Bella sa isip niya. Nakangiti siya habang nakapikit, kaya hindi niya nakita ang taong nakatitig na pala sa kanya. Pambihira. Iniiwasan pero magkatabi pa kami ng upuan. Naiiling na umupo sa tabi ni Bella si Jonas, kaya naamoy niya ang mabangong pabango nito na pumasok sa ilong niya. Parang gusto ko na rin yata yung pabango niya. Nakangiting bulong ni Jonas sa sarili.
Nang maramdaman ni Bella na lilipad ng eroplano, ay nagmulat na siya ng kanyang mga mata at una niyang nabungaran ng taong kinaiinisan niya at magkatabi pa sila ng upuan. What a coincidence! Anong ginagawa ng lalaking to dito? Huwag niyang sabihin na sinusundan niya ako Tanong ni Bella sa sarili niya. Huwag kang mag-alala, hindi kita sinusundan dito. Nagkataon lang to. Saka wala naman akong balak na sumunod sa babaeng katulad mong masungit. Sa pogi kong to, hindi ako papayag na maging sunod-sunuran lang sa babae. Mahinang sabi ni Jonas, kaya laglagang panga ni Bella sa sinabi ni Jonas sa kanya. Wow, hindi ako makapaniwalang may kahanginan ka rin pala. Yun na lang ang nasabi ni Bella. Malaki ang ngiting tumingin si Jonas kay Bella. Mag-iingat ka, baka bigla ka nalang ma-inlove sa akin bukas dahil sa kahanginan ko. Natatawang sabi nito. Napapikit na lang si Bella dahil sa inis niya. For your information, hindi ang katulad mong magugustuhan ko. Saka haler, sino ka ba para magustuhan ko? Isa ka lang namang baduy. Inis na sabi ni Bella kay Jonas. Hindi alam ni Jonas kung bakit siya tinablan sa sinabi nito. Parang may kumurot sa puso niya nang sabihin nito na hindi siya nito magugustuhan. Hindi na lang siya nagsalita pa at hinayaan na lang nitong dakdakan siya. Pagdating sa Cebu ay nagsibaba na sina Jonas. Habang nahuli naman si Bella sa pagbaba, mula sa kinaroroonan ni Jonas ay kita niya ang pagbaba ni Bella. Type mo? Puna ni Owen kay Jonas habang nakatingin din kay Bella. Hindi mangyayaring magugustuhan ako niyan, lalo na pag nalaman niyang naging trabaho ko. Kaya wag na tayong umasa. Tara na! Sa huling pagkakataon ay binalingan ni Jonas si Bella ng tingin. Nasa tapat na ito ng isang kotse na siguro ay sundo nito. Mayaman ka pala, mas lalong hindi tayo pwede. Bulong ni Jonas sa kanyang sarili. Hindi alam ni Jonas na sinusulyapan din pala siya ni Bella. Sana, darating ang araw na magkita pa rin tayo, Mr. Baduy. Tuluyan nang sumakay sa kotse si Bella dahil naghihintay na ang daddy at ate niya sa kanya. Sa bahay na tinutuluyan nila Jonas, ay busy sila sa pagpaplano kung saan sila lulusot kung makuha na nila ang pera. Itong eroplano na sasakyan ng Chinese. Dito siya pupunta dahil dito maghihintay ang susundo sa kanya. Kailangan, malayo pa siya sa kotse niya. Nakuha na ninyo ang pera. Ikaw Owen, ikaw ang haharang dito. Ikaw Roy, ang kukuha ng pera. Si Patrick ang magbabantay sa paligid kung meron bang mga pulis. At ikaw Jonas, pag nakuha na ni Roy ang black case, ay ipapasa niya ito sa'yo at dadalhin mo ito dun sa sasakyan na maghihintay sa atin. At take note, wag na wag kayong magpapaputok hanggat maaari, wag kayong gumamit ng baril. Lalong-lalo na, hindi niyo pwedeng patayin ng Chinese na yon. Nagkakaintindihan ba tayo? Copy boss. Sabay na sagot nila. Okay, pahinga na kayo. Habang nakahiga si Jonas ay hindi niya maiwasan na isipin ang dalagang nakasagutan niya. Napangiti siya kahit siya lang mag-isa. Ngayon lang kasi siya nagka-interes sa isang babae at mukhang mahihirapan siya, lalo pat mayaman ito. Ang saya naman ng bunso namin. Halatang may hindi ka sinasabi sa amin Panunokso ni Risa sa kapatid niya. Ate naman, porket masaya, may hindi na sinasabi, di ba pwedeng masaya lang nang walang dahilan? Palusot ni Bella sa ate Riza niya. Aba, paano ka naman magiging masaya kung walang dahilan, ha? Yang palusot mo talaga, hindi yan umuubra sa akin. Si ate talaga, wala to. Masaya lang ako kasi nakasama na kita. Kayo ni Daddy. Okay, sabi mo Napayakap na lang si Bella sa kapatid niya. Kinabukasan ay maagang nagready sina Jonas. 6:00 pa ng gabi darating ang target nila, kaya magagawa pa nila Jonas ang dapat nilang gawin. Pagtungtong ng 4:00 ng hapon ay nasa airport na sina Jonas, kasama sina Roy, Owen at Patrick. Mabilis lang na lumipas ang oras. Dumating na ang oras na pinakahihintay nila. Mabilis na nagsipunta sila Jonas sa pwesto nila. Pati ang sasakyan na gagamitin ay ready na rin. Matagal nang ginagawa nila Jonas ang ganitong trabaho. Pero sa oras na yun ay talagang kinakabahan siya. Tuluyan nang bumaba sa eroplano ang target nila. Nang makatapak ito sa semento, ay kaagad na dumikit si Roy dito.
Lihim niyang tinutukan ng baril ang tagiliran ng Chinese. Kaya nabaling ang tingin ng Chinese kay Roy. Nang mapagtanto ng Chinese ang ibig sabihin ni Roy ay umiling-iling ito. Kaya mas lalo pang dinikit ni Roy ang baril sa tagiliran nito. Dahil natakot ni Roy, ay kaagad na ibinigay ng Chinese ang dalang black case. Kaagad naman na lumapit si Jonas. Hindi siya makilala dahil nakasuot siya ng wig at meron siyang sunglasses na suot. Nang makuha na niyang black case, ay mabilis na sumakay siya sa sasakyan at mabilis na umalis. Nasa ibang sasakyan naman ang mga kasama niya. Mabilis lang na nakarating sina Jonas sa bahay kung saan sila tumutuloy. Naghintay sila ng 1 oras kina Patrick at Owen, pero nag-alas 9 na lang ng gabi ay wala pa rin ang mga ito. Dahil naiinip ay binuksan niya ang malaking TV na nasa harap niya. Saktong pagbukas nito ay ibinabalita ang naganap sa airport, ang unang bumungad sa kanya. Maraming pulis at may mga ambulance din. Unang pagkakataon na tumulo ang luha ni Jonas nang makita niyang patay na si Owen at Patrick. Ang hindi niya makita sa balita ay si Roy, kaya umaasa siyang buhay pa ito. Habang nag-iimbestiga pa ang mga pulis kung sino pang kasama sa naganap sa airport, ay nagpa siya sa Jonas na babalik na ng Maynila. Kasama ang boss niya ay bumiyahe sila papuntang Maynila. Dahil wala na si Owen at Patrick ay si Jonas na lang nabigyan ng malaki. Habang hinihintay nila si Roy na bumalik. Bumili ng mga bagong gamit si Jonas. Pati cellphone ay bumili rin siya. Habang gumagala sa loob ng mall, ay nakita niya ang babaeng pilit na kinakalimutan niya. May kasama itong isang babae na sa tingin niya ay ate nito. Mabilis niyang sinundan ng dalawa hanggang sa makarating sila sa parking lot. Habang tinitingnan ni Jonas ang dalawa, ay may biglang huminto na sasakyan sa tapat mismo ng dalawang babae. Mabilis na bumaba ang sakay nito at hinawakan sa kamay ang ate nito. Nagbubumiglas ito kaya sinuntok ng lalaki sa tiyan ng babae. Kaya mabilis itong nawalan ng malay. Nang bubuhatin na sana ng lalaki ang dalaga, ay biglang lumitaw sa likuran ng lalaki si Jonas at mabilis siya nitong sinuntok. Dahil halos magkaparehas lang sila ng katawan, ay madaling napatumba ni Jonas ang lalaki. Umiiyak naman na dinaluhan ni Bella ang ate Riza niya. Nang mag-angat siya ng tingin, ay nasa likuran na ni Jonas ang kasama ng pinatulog niya. Kaya sumigaw si Bella. Mabuti na lang at mabilisan nakailag si Jonas. Dahil kung hindi, ay siguradong matatamaan si Jonas sa dala nitong kutsilyo. Akmang sasaksakin sana ulit si Jonas nung lalaki, ay mabilis siyang umikot at pinaliparan ng isang malakas na sipa ang ulo nito. Kaya bumulagta sa semento ang tao. Hindi makapaniwala si Bella sa nakikita niya. Para siyang nanonood ng live na pelikula. Hindi niya akalain na ganun kabilis kumilos ang lalaki. Maraming salamat sa tulong mo. Kung di ka siguro dumating, ay nakuha na siguro nilang ate ko. Umiiyak na sabi ni Bella. Sa susunod, mag-iingat na kayo. Alam kong mayaman ka. Ba't di na lang kayo mag-hire ng bodyguard para may magbabantay sa inyo kahit saan man kayo pumupunta? Hindi yung pagala-gala kayo na walang kasama. Sermon ni Jonas kay Bella. Papalagpasin ko to ngayon dahil niligtas mo kami ng ate ko. Pero sa susunod na sesermonan mo ko, may bayad na yon. Kaya kung pwede tulungan mo na lang ako na maipasok si ate sa kotse. Masungit na sabi ni Bella. Naiiling na lumapit si Jonas sa kinaroroonan ni Bella. Kahit muntik na kayong makidnap, pasungit ka pa rin. Akala mo naman kakaganda mo yan. Mabilis na binuhat ni Jonas si Riza at pinasok sa sasakyan. Habang si Bella ay nakangangalang sa sinabi ng lalaki sa kanya. Ano pang ginagawa mo dyan? Marunong ka bang mag-drive? Sumakay ka na. Baka magising pa yung mga lalakit, baka ano pang gawin niyan sa inyo. Seryosong sabi ni Jonas. Dahil sa narinig ay mabilis na sumakay si Bella sa driver's seat. Kinuha niyang bag niya at may hinugot doon. Mabilis siyang lumabas at ibinigay kay Jonas ang kinuha niyang pera. Tanggapin mo yan, hindi yan bayad sa'yo. Pasasalamat yan sa pagtulong mo sa amin ni ate. Mahinahon na sabi ni Bella. Di ko kailangan ng pera mo. Saka hindi ako humihingi ng kapalit sa pagtulong ko. Lalo na sa'yo. Mahina ng pagkasabi ni Jonas sa huli nitong sinabi. Sakto lang na hindi marinig ni Bella ang sinabi nito. Ano yung huli mong sinabi? Di ko masyadong narinig. Tanong ni Bella. Wala yun.
Kunin mo na lang yung pera mo. Hindi ko naman kailangan yan. Ibigay mo na lang sa akin ang pangalan mo at number mo. Bayad ka na nun. Pangalan mo lang ang kailangan ko. Matamis nang ngumiti si Jonas kay Bella na ikinapula ng dalaga. Bella, tawagin mo na lang akong Bella. Bella, bagay sa ganda mo. Tawagin mo lang din akong Jonas. Mauna na ako sa'yo, Miss Bella. See you next time. Mabilis na umalis si Jonas habang si Bella ay mabilis din na pinatakbo ang sasakyan. Habang naglalakad si Jonas ay nakasalubong niya ang mga binatilyo na may dalang mga alak. Nagtatawanan pang mga ito papunta sa kinaroroonan niya. Nang makilala siya ng mga ito, ay mabilis na nagsalita ang mga ito sa kanya. Magandang gabi, Kuya Jonas, ikaw pala yan. Mag-isa kaya yata ngayon? Tanong ng mga binatilyo kay Jonas. Oo, namamasya lang ako. Saan bang punta nyo? Gabi na. Hindi na maganda sa inyong paggala-gala. Baka makakita pa kayo ng makakalaban nyo. Buti lang sana kung masugatan lang kayo. Paano na lang kung mapuruhan kayo? Aalalahanin yung malayo pang mararating nyo dahil ang babata nyo pa. Paalala ni Jonas sa mga binatilyo ng mga kaibigan niya. Halos lahat ng basagulero sa Tondo, Maynila at sa Binondo, maging sa Paco, ay walang hindi nakakakilala kay Jonas. Halos lahat ng kabataan na nakakakilala sa kanya ay nirerespeto siya. Dahil kahit basagulero at adik siya, ay hindi mawala sa kanya ang pagiging matulungin niya sa kapwa. Kaya mahal na mahal siya ng mga ito. Salamat sa paalala, Kuya Jonas. Tatapusin lang po namin to. Uuwi na po kami kaagad pag naubos na to. Sabi ng isang binatilyo. O sige, mauna na muna ako sa inyo. Sige po, Kuya. Pagdating ni Jonas sa inuupahan niya, ay bumungad sa kanya si Roy na nakangisi sa kanya. Tol, sa ka ba galing? Ba't ngayon ka lang? Tanong kaagad ni Jonas dito. Nagpalamig lang, Tol. Ikaw, kamusta ka na? Balik na tanong ni Roy. Okay naman. Nakuha mo na ba yung para sa'yo? Oo. Binigay na ni Murad. At may bago daw tayong target sa susunod na linggo. Isang mayor ang target natin. 20 million ang dala nitong pera. At 6 tayong gagawa. Last na to, Tol. Pag nakuha ko na yung parte ko, uuwi na ako sa amin para doon na magbagong buhay. Nakayokong sabi ni Roy. Mabuti naman at naisip mo yan. Ako rin. Gusto ko na rin huminto. Ang makukuha kong parte gagamitin ko para makapag-umpisa ako ng maliit na negosyo. Matapos nag-usap ng dalawa, ay nagpaalam na rin si Roy na uuwi na. Habang si Jonas ay nagpagulong-gulong sa kama niya. Nang maalala niya ang calling card ni Bella, ay mabilis niyang kinuha ang cellphone niya at tinext ito. Matapos matingnan ng doktor si Riza, ay nagpaalam na rin ito na uuwi na. Mabuti na lang at okay lang ang ate niya. Dahil kung hindi, ay hindi niya alam kung anong gagawin niya. Matapos kumutan ng kapatid ay bumalik na siya sa kwarto. Hihiga na sana siya nang biglang tumunog ang cellphone niya. Kaya dali-dali niya itong kinuha at binasa ang text. Hi, magandang gabi. Tulog ka na ba? Si Jonas pala to. Pasensya na kung kinukulit kita. Bago pa lang tayong nagkita pero namiss na kita agad. Basa ni Bella sa text ni Jonas. Hindi alam ni Bella kung anong dapat na maramdaman niya sa text ni Jonas sa kanya. Okay lang, hindi pa naman ako tulog. Kaagad na reply niya kay Jonas. Parang isang teenager si Jonas na nakangiti sa text ni Bella. Sa unang pagkakataon ay nagkagusto siya sa isang babae na malayo ang katayuan sa pamumuhay niya. Naisip niyang ligawan ng babae. Sana nga lang ay sagutin siya nito. Sa loob ng isang linggo ay panay text at tawag sa Jonas kay Bella. Hindi niya alam kung paano niya makikita ang babae. Alam naman niya kung saan ito nakatira. Pero hindi niya alam kung makakapasok ba siya sa tinitirhan nito. Pero susubukan niya. Namiss na kasi niya ang dalaga. Kaagad na siyang nagbihis. Lubos itim ang suot niya para hindi siya kaagad makita kung sakaling hahabulin siya ng guard. Patulog na sana si Bella nang may kaluskos siyang marinig hanggang sa may kumatok sa bintana ng kwarto niya. Mabilis na binuksan ni Bella ang bintana. Muntik pa siyang napasigaw nang bigla na lang pumasok ang taong nakamask. Buti na lang at kaagad na natakpan ni Jonas sa kamay niya ang bibig nito, kaya hindi ito nakasigaw. Kaagad na hinubad ni Jonas ang mask niya para makilala siya ni Bella. Jonas? Mahinang bigkas ni Bella sa pangalan niya. Tumangulang si Jonas at kaagad siyang niyakap.
Namiss kita ng sobra, kaya gumawa ko ng paraan para makapunta rito. Pero wala bang nakakita sa'yo sa labas? Huwag ka mag-alala, walang nakakita sa akin sa labas kaya malaya tayo ngayon. Masosolo rin kita. Walang ano-anong siniil ni Jonas si Bella ng halik. Nung una hindi pa ito tumutugon. Pero kalaunan ay nadala na rin si Bella sa tamis ng halik ni Jonas. Lumalim pang halikan nila hanggang sa pareho na silang nalasing sa kakaibang sensasyon na naramdaman nila sa isa't isa. Hindi na napigilan pa ni Jonas ang sarili na hindi angkinin ng dalaga. Hindi na rin naman tumutol si Bella sa gustong mangyari ni Jonas. Binigay niya ng buong puso ang pinakaiingatan niyang puri kay Jonas. Matamis na ngiti at walang halong pagsisisi ang ipinakita ni Bella kay Jonas. Kung sakaling may mabuo man sa ginawa natin, gusto kong ingatan mo siya at lagi mong tatandaan na mahal kita, Bella. Ikaw at ikaw lang ang mamahalin ko habang buhay. Mahinang sabi ni Jonas habang nakahiga sila sa kama at nakaunan sa dibdib ni Jonas si Bella. Bakit mo ba sinasabi yan? Para ka namang aalis at hindi na babalik. Kung makabuo man tayo, gusto kong sabay natin siyang palalakihin, Jonas. Hinalikan ni Jonas ang ulo ni Bella at niyakap ito ng mahigpit. Sana nga ay makasama pa kita ng matagal, mahal ko. Bulong ni Jonas sa sarili niya. Madaling araw na nang umalis si Jonas sa kwarto ni Bella. Tulog na ang dalaga pag alis niya. Hindi na rin niya ito ginising para makapagpahinga pa ito. Dumating na ang araw na hinihintay nila Jonas. Maaga pa lang ay nakahanda na sila. 6 silang magkakasama para mabilis silang makatakas. 10:00 ng umaga ay dumating na ang target nila. Sakay sa isang kotse, kasama nito ang bodyguard niya. Noong unay nakasunod lang sina Jonas sa kotse ng target. Pero di nagtagal ay nag-overtake na sila at hinarang ang kotse na sinasakyan ng target. Mabilis na nagpaputok si Roy, kaya nahintatakutan ng mga target nila. Pera lang ang kailangan namin at pwede na kayong umalis. Pero hindi kaagad ibinigay ng target ang case na may lamang pera. Kaya binaril ng kasama nila Roy ang bodyguard nito. Namilipit sa sakit ang bodyguard, pero hindi pa doon nagtatapos. Dahil binaril pa ulit ito ng kasama ni Jonas sa ulo, kaya binawian kaagad ito ng buhay. Dahil sa nakita ng target na patay na ang bodyguard niya, ay mabilis niyang ibinigay ang case na may lamang pera. Kapalit ng wag siyang patayin. Nasa malayo lang si Jonas, tulad ng mga kasama niya, ay may hawak din siyang baril. Nakuha na ni Roy ang pera at isang pangyayari ang hindi nila inaasahan. Binaril ng paulit-ulit ng kasama nila ang target, kaya otomatiko na namatay ito. Hindi pa sila nakakalayo ay dumating na ang mga pulis. Nang makita ni Jonas na trap na sila ng mga pulis, ay mabilis niyang inihagis ang dalang baril sa baba ng bridge. Hinabol ng mga pulis ang kasama ni Jonas at pinagbabaril. Habang si Jonas ay di na tumakbo pa, mabilis na pinusasan si Jonas at si Roy, kasama si Murad. Habang patay naman ang dalawa pa nilang kasama. Ang tanging nakatakas lang ay ang kasama nilang may hawak sa pera. Dinala sa Montalban Police Station sina Jonas at iniimbestigahan. Matapos imbestigahan ay kaagad na silang iti-turn over sa Manila Police at kasalukuyang ikinulong sa Manila City Jail habang gumugulong pa ang kaso nila. Panaiyak ni Bella nang mapanood niya sa balita sina Jonas. Hindi niya alam na iyon pala ang trabaho ng taong mahal niya. Dumalaw si Bella sa City Jail kung saan nakakulong si Jonas. Pero hindi nagpakita ang lalaki sa kanya. Nakailang balik na siya doon pero ganun pa rin. Hanggang sa nawalan na siya ng pag-asa na makausap pa ito. Patawad, baby. Pero mukhang hindi mo na makikita ang papa mo. Ayaw niyang malaman na nabuo ka na. Patawad, anak. Kung lalaki kang walang kinikilalang ama. Umiiyak na kinakausap ni Bella ang anak niyang nasa tiyan pa niya. Hindi naging maganda ang buhay ni Jonas sa kulungan. Palagi silang nakakakita ng rambulan sa loob. Minsan ay pinagsususuntok pa sila, kapalit lang ng pagkain. Pinapamasahin na walang bayad. Pinagkukuskus ng banyo na akala mo'y 1 taon nang hindi nalinisan. Ganoon ang naging buhay ni Jonas sa kulungan.
Sa tingin mo ba, makakalaya pa tayo dito? Tanong ni Murad at Roy kay Jonas. Kung mahina ang testigo laban sa atin, malaki ang chance na makakalaya tayo. Pero kung malakas, wala na tayong magagawa pa, kundi ang tanggapin na lang ang kaparusahan na ihahatol sa atin. Nakayukong sabi ni Jonas. May plano kaming tumakas sa susunod na araw. Di ba kayo sasama? Tanong ni Murad kay Jonas at Roy. Umiling-iling si Jonas. Ganon din si Roy. Kaya walang nagawa si Murad kundi ang pabayaan sila. Sa bahay kung saan nakatira si Bella, ay masaya niyang kinarga ang anak. 1 taon na ito ngayon. Mahigit 1 taon na rin na wala siyang balita pa kay Jonas. Hindi na niya alam kung ano nang nangyayari dito. Mula nang malaman ng ama ni Bella na buntis siya sa anak ni Jonas, ay itinakwil siya nito. Kahit ang ate Risa niya hindi basta-basta nakakalapit kay Bella. Balak kasi ng ama ni Bella na ipalaglag niya ang batang dinadala. Pero sa tuwing maaalala niyang naging tugon sa kanya ni Jonas, napapalakihin niya ang anak niya. Kaya sinuway niya ang kanyang ama, kaya galit na galit ito sa kanya. Sa city jail kung saan sila Jonas naroroon, ay nakahanda na ang mga kasama nila na tatakas ng gabing yun. Pagtungtong ng hating gabi, ay nagpaalam na sina Murad kay Jonas at Roy. Kahit anong pigil ni Jonas at Roy kay Murad, ay hindi na ito nagpaawat pa. Tuluyan na itong umalis, kasamang iba pang inmates. 5 minuto lang ang lumipas ay nagkakagulo na sa labas ng jail. Putok ng bailat, sigawan na lang ang maririnig mo. Dumapa kayong lahat at walang gagalaw. Sigaw ng mga warden sa jail, kaya otomatikong dumapa ang lahat. Walang naiwan, lahat ay nasa sahig ang mga mukha. Ilang sandali pa'y natigil ng putukan, saka palang nakatayo sina Jonas at bumalik sa kani-kanilang higaan. Kinabukasan ay napanood ni Bella ang naging kaganapan sa jail. Dahil nanonood sila ng balita, marami ang namatay sa gabing yon. Kinakabahan naman si Bella na baka kung napasama si Jonas sa mga tumatakas. Mabuti na lang at wala ang pangalan nito sa balita, kaya nakahinga siya ng maluwag. Umaasa pa rin si Bella na makakasama pa niya ang taong lubos niyang minamahal. Mabilis na lumipas ang mga araw, naging buwan at naging taon. Dumating na ang huling hearing nila Jonas at Roy. Nandoon sa court ang mga testigo at ang pamilya mismo ng pinatay ng kasama nila. Maging ang kanilang abogado ay nandoon din. Sina Jonas at Roy ay dinala na rin sa loob ng korte. Matalim na tingin ang ipinukol sa kanila ng pamilya ng pinatay ng kasama nila. Hindi nagtagal ay dumating na rin ang kanilang abogado. Isang tanyag na abogada na naglilingkod sa gobyerno. Si Attorney Lisa Manuel ay abogado ng mga mahihirap. Nagtatrabaho siya sa PAO kung saan siyang tumutulong sa mga mahihirap para mailaban nilang kanilang karapatan. Nang mag-umpisa ng hearing, ay kaagad na sinupalpal ni Attorney Lisa ang testigo at ang abogado ng kabilang kampo. Objection, Your Honor. Hinihiling ko sa korteng to na kung meron man silang ebidensya laban sa dalawang to, ay ilabas na nila. Kung totoong meron nga kayong pinangahawakan, ilabas nyo na, ngayon din mismo. Uulitin ko, kung meron man kayong ebidensya sa dalawang to, ilabas nyo na. Dahil walang ebidensya na naipakita ang kabilang kampo, ay naipanalo ni Attorney Lisa ang kaso nila Jonas at Roy. Naipanalo ko ng kaso nyo. Wala silang ebidensya kaya sana huwag ko nang makita pang pagmumukha niyong dalawa dito. Halos maiyak si Jonas sa naging resulta ng last na hearing nila. Hindi niya inaakala na makakalaya pa sila. Maraming salamat po, Attorney Lisa. Kundi dahil sa'yo, siguro wala kaming laban sa kaso. Labis na galak na sabi ni Jonas sa abogada nila. Kaya ayoko nang makita pa kayong dalawa dito. Huwag kayong mag-alala. Ako nang mag-aasikaso sa release paper niyong dalawa. Sa araw na to ay lalaya kayo. Basta, ipangako niyong hindi niyo nababalikan ang kulungan. Seryosong sabi ng attorney nila Jonas. Makakaasa ka po, attorney. Sabay na sagot ni Jonas at Roy. Mabuti naman kung ganon. Hintayin niyo na lang ang mga papers niyo para makalabas na kayo. Maiwan ko muna kayo. 1 oras lang ang lumipas ay tuluyan ang nakalaya sina Jonas at Roy. Sa loob ng 5 taon na pananatili nila sa kulungan, ay marami nang natutunan si Jonas at Roy
Dahil walang kamag-anak si Roy at Jonas sa Maynila, ay nagpasya silang doon muna pansamantala sa dati nilang kasama na una nang nakalaya sa kanila. Masayang tinanggap sina Jonas at Roy ng kasama nila. Maging ang asawa nito'y malugod silang tinanggap. Hinanap ni Jonas si Bella, pero nang puntahan niya ito sa dating bahay nila, ay nabalitaan niyang umalis ang dalaga matapos itong mabuntis dahil pinalayas ito ng sariling ama. Halos manlamig si Jonas nang malaman niyang buntis si Bella. Kusang tumulo ang luha niya sa tuwa. Dahil sa nalaman, ay ginamit ni Jonas sa mga kakilala niya para mabilis niyang makitang mag-ina niya. Dahil sa pagiging matulungin ni Jonas ay sinuklian siya ng mga kakilala niya at tumulong para mahanap ang mag-ina niya. Hindi nagtagal ay may nakapagturo sa kanya kung saan nakatira si Bella. Kaagad na pinuntahan ito ni Jonas. Doon niya nakita ang dalaga na may kasamang bata at hindi maipagkakailang anak niya ito dahil kuhang-kuha nito ang mukha niya. "Mama, look oh, may tao po na nakatingin sa atin." Tinuro ni Evelyn kay Bella ang taong sinasabi niya. Hindi nakagalaw si Bella sa kinauupuan niya habang nagsipataka na ang luha niyang nakatingin sa lalaking papunta sa kinaroroonan nila ng anak niya. "Jonas!" Bigkas niya sa pangalan nito. Otomatikong niyakap ni Bella si Jonas nang makalapit na ito sa kinaroroonan nila. Kahit si Jonas ay naiyak na rin. "Sobrang namiss kita. Mahal ko. Patawarin mo ko kung hindi ko sinabi sa'yo yung trabaho ko at ang hindi ko pagpapakita sa'yo nang dumadalaw ka. Ayoko lang na makita mong kalagayan ko doon. Sana mapatawad mo ko." Mahinang sabi ni Jonas habang yakap pa rin si Bella. "Huwag kang mag-alala. Hindi na importante yon. Ang mahalaga, andito ka na. Mabutit nakalaya ka na." "Oo, at salamat sa nasa itaas. Hindi niya ako pinabayaan." Naiiyak na sabi ni Jonas. "Oo nga pala, nung pumunta ako doon, nung last kong punta, buntis na ako noon kay Evelyn." "Evelyn, anak, siyang sinasabi ko sa'yo na papa mo ah. Diba, magkamukha kayo? Para kayong pinagbiyak na bunga." Kaagad na niyakap ni Evelyn ang ama niya habang tuluyan ng nalaglag ang mga luha ni Jonas. Sobrang saya niya na may nabuo sila ng babaeng matagal na niyang tiniis na hindi makita. "Huwag kang mag-alala anak. Ngayong malaya na ako, gagawa ko ng paraan para makabawi sa'yo, sa inyo ng mama mo." Hinalik-halikan ni Jonas ang anak niya. Saka siya inaya ni Bella na pumasok na sa bahay. Maliit lang ang bahay ni Bella. Sakto lang sa kanila ito. Ito ang naipatayo niya sa dala niyang pera. Halos kasi lahat ng ATM cards niya kinuha ng daddy niya. Wala na rin siyang balita kung ano nang nangyayari dito. May nabuti na rin niyang hindi na makibalita dito dahil alam niyang wala na rin naman siyang halaga sa ama niya. Dahil may inipon naman na pera si Bella, ay nagpasya sila na magtayo ng kahit maliit na negosyo. Nag-umpisa sila sa maliit na kainan na pumatok naman sa mga namimili. Dahil bukod sa barato, ay masarap pa. Si Jonas lahat ang nagluluto ng paninda nilang pagkain at ulam. Bukod sa pagiging masipag ay masarap din pala si Jonas na magluto. Ang maliit nilang kainan ay unti-unting lumaki. Nakakuha na rin sila ng dagdag na mga tauhan. Hindi nakapagtapos sa pag-aaral si Jonas. Elementary lang ang natapos niya. Pero hindi ito naging hadlang para hindi sila umasenso ni Bella. Sabi nga nila, kahit na may pinag-aralan ka pa, kung hindi mo naman ginagamit, wala pa rin kwenta yan. Sa tulong ni Bella, ay lumaki ang maliit nilang kainan hanggang sa naging malaking restaurant na ito. "Mahal, kung hindi ka siguro nakulong, hindi ka magiging ganito ka-successful ngayon." Mahinang sabi ni Bella kay Jonas na nakayakap sa kanyang likuran. "At kung hindi dahil sa'yo, di ako magkakaroon ng pag-asa sa kulungan. Ikaw ang naging daan para hindi ako mawalan ng pag-asa na makalabas pa. Salamat sa lahat, lalo na sa pagmamahal mo sa akin at sa pag-aalaga mo sa anak natin na gusto sanang ipalaglag ng daddy mo. Naging barumbado man ako, naging basagulero at naging adik. Pangakong magbabago ako para sa'yo at sa anak natin. Ayokong maranasan ng anak kong naranasan ko
at gusto kong pakasalan ka. Umikot si Jonas paharap kay Bella at lumhod siya dito. Agad na napatakip si Bella sa bibig niya dahil sa gulat. Bella Guerrero, will you marry me? Tumulo ang luha ni Bella at niyakap si Jonas. Oo naman, mahal ko. Papakasal ako sa'yo. Umiiyak na sabi nito. Niyakap ng mahigpit ni Jonas ang asawa. Pagkatapos ay siniilito ng halik. Kaagad na inasikaso ni Jonas ang kasal nilang dalawa ni Bella. Kahit walang mga magulang nila, ay kinasal pa rin sila sa simbahan. Naging masayang naging buhay ni Bella at Jonas, kasama ang anak nila, at binayayaan pa sila ng isa pang anghel. Di mo na kailangan pang tumulong sa akin, mahal. Dito ka na lang sa bahay. Ako nang bahala sa negosyo natin. Ayokong mapagod ka. Pero mahal, please Bella, malaki ng tiyan mo. Baka kung mapano ka pa. Kahit ngayon lang, huwag ka munang pasaway, okay? Ayaw ko lang na may masamang mangyari sa'yo at saka sa anak natin. Huwag ka mag-alala kay Evelyn. Ako nang maghahatid sundo sa kanya sa school. Walang nagawa si Bella kundi ang sumunod sa gusto ng asawa niya. Habang naglilinis si Bella sa kusina, ay biglang may kumatok sa pinto nila. Sa pag-aakalang umuwi ng maaga si Jonas ay mabilis niyang binuksan ang pinto. Bella! Hindi kaagad nakagalaw si Bella nang makita ang Ate Riza niya. Ate Riza! Mabilis na nagyakapan ng dalawa kahit nasa pinto pa lang sila. May kasama pala ako. Sabay lingon niya sa likuran niya. Nang masilip na ni Bella ang nasa likod ni Riza ay kusang tumulo ang luha niya. Daddy! Anak, kamusta ka na? Patawad kung naging malupit akong ama sa'yo. Sobrang namiss na kita. Maaari ba kitang mayakap? Mabilis na niyakap ni Bella ang ama niya. Pagkatapos ay niyaya itong pumasok. Ilang buwan na ba yung tiyan mo? Ikalawa na ba yan? Asa na palang apo ko? Sunod-sunod na tanong ng daddy niya. 8 buwan na po to, Dad. Tsaka si Evelyn nasa school pa. Mamaya pa yung sila uuwi ni Jonas. Nakayuko ang ama ni Bella nang banggitin ang pangalan ni Jonas. Huwag ka mag-alala, Dad. Mabait na tao si Jonas. At saka wala naman po siyang sama ng loob sa'yo. Kaya nga mas lalo ko pa siyang minahal dahil sa ugali niya. Sobrang swerte ko na siyang naging asawa ko. Nakangiting sabi ni Bella. Nagpatuloy sila sa kwentuhan nila hanggang sa dumating sina Jonas at Evelyn. Noong una ay nagulat si Jonas nang makita niyang daddy ni Bella. Naging masaya ang araw ni Bella. Nakumpleto ulit ang pamilya niya at nagkasundo na ang ate at daddy niya kay Jonas. Wala na siyang mahihiling pa. Meron na siyang 2 anghel. May naging negosyo na. At meron pa siyang dating basagulerong asawa na ngayon ay mabait na. Ang dating probinsyanong basagulero, ngayon ay isa ng mapagmahal na ama at mapagmahal na asawa. Wakas.